Ang pag-uusapan po natin ay servant's heart. Para sa inyo mga kaabangers, ano ba ang ibig sabihin ng servant's heart? Meron ka ba nito? Meron ba ako nito? Meron ba tayong lahat ng ganito? Servant's heart? Ano nga ba ang requirement para matawag ka na servant's heart? Ay, parang hindi requirement, no? Ano po ba talaga ang meron sa puso ng isang servant's heart? Ayan. Ano nga po ba talaga? Sige nga po mga kaabangers, participate po tayo. Wag lang po tayo diyang manood. Mag-participate po tayo. Let us actively participate po ngayong hapon na to. At syempre, tulungan nyo rin po akong magtanong sa ating mga panauhin ngayong hapon na to. Nako, ang mga panauhin po natin ngayong hapon na to ay nako, mga lingkod po sila ng Panginoon. At talagang bagay na bagay po sa kanila ang tema natin ngayong hapon na to. Yan. Good afternoon po sa lahat po ng tinag ni Pastor Dong. Ayan. Good afternoon, Sister Judy Vergara. Good afternoon, Sister Sonia Mantilla, watching from Batangas. Hello po. Kamusta po ang lahat ng mga taga Batangas, 'di ba? Alam niyo po ba pag sabi nga daw ang servant's heart, it means to help others. Nandiyan po yung pagtulong natin sa iba, yung puso po natin, no? Pag sinabi pong servant's heart, 'di ba? Yung puso natin hindi yan nakatuon sa ating mga pansariling pangangailangan. 'Di ba? Sa ating mga gusto ng sarili natin. Pero nakatuon po 'yan kung paano po natin in our little way, in our own little way on how we can help others. 'Di ba? On how we can share the love of Jesus to others, 'di ba? So, para sa akin po, yun po yung yung po yung sinatawag na servant's heart. And syempre, sharing the love of God without expecting something or anything in return. That's the servant's heart. When we say servant's heart, it is serving in appreciation of the gifts God has already given us. Diba? Because we appreciate the gifts that God has given us, so we graciously, we generously share it to other people as well. Di po ba? So, yan yung servant heart eh. Yung maglilingkod ka even without, sabi mo, walang nakakakita, di ba? Maglilingkod ka ng buong katapatan, di ba? Hindi ka mamimili at sabi nga, ang paglilingkod mo, hindi sa kung ano lang ang available time mo. Ang merong servant heart, naglilingkod yan kahit sa sabi nga, pinaka madilim, unwell na circumstances ng buhay mo, di ba? Maglilingkod ka pa rin, di ba? Yun talaga yung servant's heart eh. Sabi nga, hindi ka kayang harangan ng sitwasyon na meron ka sa iyong paglilingkod. Di ka nito pahihintuin. Yan ang tinatawag na paglilingkod. Kasi diyan po tayo tinawag ng Panginoon. Di po ba? So, sino po ba sa mga Bible character ang naaalala ninyo? Pag pinag-uusapan po ang servant's heart, naku, napakarami po dyan, no? Napakaraming Bible character na talagang maisiset natin na example sa tinatawag na servant's heart. Ayan. Good afternoon po, Sister Minda Soriano Nacion. Hello po. Sister Maria Elisa Socao ng Kuwait. Good afternoon. Good afternoon po. Ayan. Ayan, handa na po ba ang lahat? Parang hindi pa po kayo handa. Parang hindi ko po nababasa na kayo'y nagko-comment. Ayan, mga kaabangers, sige na po, mag-comment po kayo dyan. Kung kayo po ay merong ganito, merong kayong pusong servant's heart, sige po, paano nyo po matatawag na kayo ay merong servant heart? Paano nyo po masasabi na ako ay may servant heart? Bakit? Bakit po kayo maiko-consider? Sabi niya, handa na po. Ayan. Sige. Grabe, no? Sige, mag-comment lang po kayo dyan mga kaabangers at mamaya po ay babasahin ko po. Hindi na po ako ngayon mag-share kasi ang ating pong mga bisita ngayon ay mga veterans.
Veterans when it comes to serving the Lord. Yan, marami po tayong matututunan sa kanila kung paano ba talaga ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa Panginoon ng buong puso, ng buong katapatan. Sige, dahil ayaw nyo po munang mag-comment dyan, sige po, ihanda nyo po ang inyong mga virtual clap at tatawagin na po natin ang ating pong panauhin. Ngayong hapon na to, ang ating pong mga lingkod ng Diyos mula pa sa Parañaque. Yan. Tawagin ko na po si Pastor Manuel Manny Alarcon at si Pastora Rosita Rose Alarcon. Good afternoon po, pastors! Hello po, good afternoon. Good afternoon, good morning, good evening sa lahat. Sa lahat ng nanonood, mga watchers po. All over the world. Mga kaabangers. So, welcome. All over the world. Yes, good afternoon po. Ayan mga kaabangers ha, meron na pong future host ang ating daily life sharing. Diba? Ang galing-galing mag-welcome ni Pastor Manny. Yan, Pastor Manny, since kayo naman po ay nag-welcome na, i-welcome nyo rin po at i-shout out nyo ang inyo pong mga akay ngayong hapon na to. Meron po ba kayong mga naimbitahan? Ayan, ngayong hapon na to. Actually, ano ba yun? Nag-imbita ka ba? So, kami po yung nagpapasalamat, no? So, sa mga nanonood, no? Actually, we try sana po to, parang, ano ba tawag doon? Amin pong parang i-secret. No? Pero alam ko po, meron na rin pong nakakaalam. No? But, welcome po sa lahat po nang a-attend po sa ito pong ating event ngayong araw na ito, and I believe that everyone who will be attending with this Zoom meeting will be blessed, no? Bawat sa talakayan na gagawin natin sa araw na ito. As servant of our Lord Jesus. Wow! Talakayan! So, mga kaabangers ha, talakayan po ha, hindi po balitaktakan. Talakayan po. Yung host ha. Sabi na nga ba, parang ako yata ang may interview dito, Pastor ha. Ayan. So, basahin ko lang po, Pastor County, yung comment po ni Pastor Dong. Ayan, sabi po niya, kamusta po, Pastor Manny? Maraming salamat sa inyong mag-asawa sa pagpapaunlak po ninyo sa DLS. Nanonood po siya ngayon, Pastor. Andiyan po si Pastor Dong. Thank you also. Oo, maraming salamat po for inviting us. I remember you long time ago, no? We miss you. We miss you actually, no. Yung mga testimony mo noon, talagang na-bless kami ng mga panahon na yon. Wow. Galing. Ayan po. Pastora. No. Si Pastora May po. Yan. Okay, handa na po ba kayo, Pastor, Pastora? Yes. Handa po. Handa na si Lord. Ako, handang-handa na po. Isinulat ko na po ang aking mga tanong. Abangers, handa na po ba kayo? Kami wala. Hasta spirit leads na lang. Wala kami kudigo. Kami script. Ayan. Yan po ang masarap dito sa daily life sharing, no? Parang, nagkwekwentuhan lang po tayo na parang magkakapamilya. Di po ba? Ang sarap po, no, na kahit hindi tayo magkakakilala, sa virtual lang tayo nakikita, pero parang feel at home. Di ba? It seems to be that we are already a family. And we are indeed a family. A family in Christ. Di po ba? Yan. So, mga kaabangers, ready na? Handa na po ako para sa aking unang tanong.
Siyempre po ang unang sasagot, sino po ba ang unang sasagot? Si Pastora siguro po ang unang sasagot. Ayan. Ang una pong tanong, ang akin pong tanong siyempre po ngayong hapon. Siyempre bago po naman kami magtanong sa inyo, ay nais po muna namin kayong makilala. Di po ba? Sino po ba si Pastora Rose? Di ba? Sino po ang inyong mga magulang? Ilan po kayong magkakapatid? At saan po kayo talagang lumaki? Okay. So, I'm Rose Alarcon. Rose Maturan Alarcon. My parents came from Leyte, pero nag-migrate sa Cotabato. So, actually, pareho na silang patay. So, wala na akong parents ngayon. And lumaki ako, pinanganak ako sa South Cotabato. At doon ako hanggang grade 6. Then, after that, nag-transfer ako sa Davao. So, Bisaya kaayo. Kung sino man dyan ang mga Bisaya, magbinisaya ta. Alam ko maraming Bisaya dito sa atin. So, praise God dahil after ko nag-high school, dinala ako ng Lord dito sa Manila at dito ako nag-work hanggang sa dito ko rin nakilala ang Panginoon. Dito ako tumanggap sa Panginoon as my Lord and Savior dito sa Parañaque. And after that, after 3 years, dumating yung active kami noon sa witnessing as a young people. Lumalabas kami, nangangato kami, nag-a-approach kami kung sino yung pwedeng share ng gospel. Ganon kami ka-active noon. Then after that, doon ko rin nakilala yung asawa ko, fruit ng evangelism namin. So, yun yung life Wow. na nagso-solo flight ako dahil nga wala na akong parents noon. So, nagso-solo flight na ako dito sa Manila. By God's grace, hindi niya ako pinabayaan kahit hindi ko pa siya ganun totally kakilala, hindi ko pa siya ni-receive, pero ramdam ko yung pag-iingat ng Lord sa akin. Amen. Lalo na nung nakilala ko na siya. Wow! Mga kaabangers ha, ibinigay na ni Pastora yung wrap up ng kanyang kwento. Pero syempre, hihimayin natin yan mamaya. Mas masarap daw talaga yung pagkain, malalasahan mo kapag ninunguya mo ng gusto eh. Di po ba, Pastor? Sige po, ikaw naman po, Pastor Manny. Sino po ang inyong mga magulang? Saan ka po isinilang? Ilan po kayong magkakapatid? Ako ay sinilang, by the way, I'm Pastor Manny Manuel Alarcon, no? Ako ay pinanganak po sa Vito Cruz, Manila. No? And then my parents, no, my mother is working in Central Bank. And my father, meron siyang parang forwarding business. And then nung medyo gumanda yung ang kabuhayan, nalipat kami dito sa Parañaque. No? 1974. We are here in Green Heights. So 1974, nandito na kami sa Green Heights. Yes, we are 4 mga magkakapatid, 2 babae, 2 lalaki. Yung sister ko nasa US, and then yung brother ko, yung bunso, nasa Canada, at yung sumunod sa akin, nasa San Pedro. No? So, dito po ako nag-aaral. Dati, yung Shell dito sa harapan ng Green Heights, dati sa Insure Academy po yan. Diyan po ako nag-aaral elementary days. No, from grade 1 to grade 6. At before I graduated ng St. Cyr, sa likod ginagawa na po yung Lycée de St. Cyr, yung high school, which is I think St. Teresa right now. No? So, dyan po ako nag-aral ng high school. So, good memories dahil syempre po, bilang mga kabataan, nandun yung enjoyment, ang paglalaro, walang inisip na problema, panay laro, naglalaro ng Jolen, Tex, ganun lang yung mga laro noon, nung huli ng gagamba, ganun po yun. And then high school, the same pa rin po, belong pa rin po sa, what do you call this, yung mga top 10 student list, ganun. And then hanggang sa college, nalipat po ako sa FPU, Manila na po yung college. So, I think yun yung background po ng aking tawag dito, yung paglipat
dito until college. Yung college ko po, FPU na. FPU na po. Wow. Karoon ng after graduated ng college, kapagtrabaho. Yun po. Gando na lang po. Diba? Nagmamadali sila, Pastor. Gusto na nilang tapusin yung ating segment ngayong hapon na to. Pero, Background lang naman po, di ba? yan. Mamaya na iba. Yes, syempre, nakilala na po namin kayo ng husto. At syempre, dahil nagpakilala na po kayo sa amin ng husto, we are friends na, Pastor. Di ba? Pwede na kaming magtanong. Ayan, pero syempre po ay ngayong hapon po may nanonood din po sa atin yung kapatid po ni Pastor Dong from Abu Dhabi, Sister JB Bayona, JB Campoy. At nanonood din po ang taga Brunei, si Pastora Erlinda Coloma. Yan, so mga taga London po, Sister Digna Penili, at sa taga Spain, si Sister Norma Sales Cades. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Thank you for watching po. Ayan. Pastor, ilan po kayong magkakapatid? Pastor Manny. 4 po. Pang ilan ka po? Pangalawa po. Yung pangalan nasa US, then ako po, then yung sumunod nasa San Pedro, Laguna, yung bunso nasa Canada. Oh, 4 kayong magkakapatid. Ayan. Si Pastora po. Pastora, ilan po kayong magkakapatid? Bali, 8 po kami sa magkapatid. Pang-5 po ako. Wow. Pangalawa at panglima, paanong nagpang-apot? Number 7. Number 7. Pangalawa at panglima. Sa inyo po, Pastor, Pastora Rose, sino po ang mas disciplinarian? Ang nanay o ang tatay? Sa side ko po, Opo. bali, ang tatay po. Kasi Paano po kayo niya dinidisiplina? si tatay ang madisiplina kasi si nanay very introvert, masyadong active. So, saka takot siya sa tatay ko pag nagalit. Ganoon naman talaga po yun. Talaga na sobrang disciplinarian si tatay. Wow. Galing. Mas disciplinarian si tatay. Mas nakakatakot naman po talaga ang mga tatay pag nagagalit. Panahon. Kahit naman ngayon, di ba, pag mga asawa natin, pag galit na, tahimik na tayo. Pero habang di sila galit, syempre iti-take advantage natin. Napapatawa si Pastor eh. Pastor, sino po ba ang mas disciplinarian? Si mami niyo po o si daddy niyo? Sa amin? Si mami. Hindi. Kasi nung lumaki ako kasi, actually, both parents kasi busy po sila. Yung bali meron na kaming parang yaya na kamag-anak. No? So, ayun ang disiplina. Yun ang nagdidisiplina sa amin. Pero pag talagang, nung medyo malaki-laki na, pag talagang hindi na kaya, yun na, naglabas na ng sinturon si Papa, wala na kami magagawa nun. Pero since lumaki kami talaga, kasi nga my parents, they are both working. Nung nasa Vitas pa sila, yung mother ko sa Bangko Central. So, ang talagang nag-aalaga sa amin, parang yaya namin. Kapag wow! Yayamanin. Yayamanin si Pastor Manny. Mayaya. Kasi pang-apat, wala na. Kasi nalipat na sa 4 eh. May favorite isa dyan. Hanggang sa inyo lang po pala. Wow, yun. Sa inyo pong dalawa, Pastor Manny at Pastora Rose, sino po ang mas disciplinarian sa mga anak? Ako. Ganito po yan. Ito, nakuha ko yung ng tatay ko, yung parang naman ako kay tatay yung attitude ko. Kasi nga, sa amin dalawa, ako muna yung nagsisermon, ako muna yung, siyempre, ang mother kasi sila yung nagtuturo kung ano yung mga dapat gawin, papaalala, mga ganito, ganyan.
Then pag hindi na nakinig sa akin, si Papa na. Kasi Wow. siya yung last ano. Parang ano parang yung grace period nasa kanya. Akin na yung Yeah. judgment day. Nasa kanya yung grace, sa akin yung law. Usually naman talaga, di ba, nasa nanay ang Yes, nasa tatay. Kasi authority po yun nila eh. So, Sige po, parang Pastor. sa amin kasi, we work like, yung kumbaga sa kumpanya, may manager, may supervisor. Hmm. Supervisor yung manager na. No? Siya yung supervisor, ako yung manager. No? So, pagka hindi na niya kinaya, no, final ano Hindi, na. ganito yun. Panakot ko siya. Sige, pag ayaw nyo makinig, sige, punta kayo kay Papa. Ayun, tama yun. Panakot no? Oh, ganun naman talaga, no? Pag di na kinaya ng nanay, abay, iaakyat na yan sa hukuman. Doon ka na sa hukom. Higher authority sa Supreme Court na. Sa Supreme Court ka na. Kami pang barangay lang. Wow! Maganda po yon kasi talagang gano'n naman ang pattern, no? Ang husband po talaga ang always yung final, di po ba yung final say? Dahil sila naman talaga yung head, dahil talagang sila talaga ang sabi nga binigyan talaga ng Panginoon ng responsibility to be the head, di po ba? Yung headship po ay nasa tatay. At mainam din po naman, no? Di ba mga kaabangers na ang tatay ang talagang may boses. Sabi ni Pastora May. Ito po sabi ni Pastora May. Hello po, Pastor Manny at Pastora Rose. Salamat po sa mga buhay ninyong mag-asawa. Patuloy po kayong pagpalain ng Lord. At ang sabi niya, lagot kayo sa papa nyo. Di ba? Lagot daw sa papa nyo, sabi ni Pastora May. Wow, totoo po yun, no? Ilan po ang inyong anak, Pastor Manny and Pastora Rose? 4 po. 4. 4 din po. 3 girls and 1 boy. Wow, 3 girls and 1 boy. 2 grandchildren. May grandchildren na po kayo. Lalaki. Wow, yan. Ang mga lolo't lola, nasaan na kayo? Ayan. Sino po ba ang mas matimbang? Ang anak o ang apo? Hindi nakapagsalita. Hindi nakapagsalita. No favoritism daw. kasi sinasabi po ng iba, no, na mas matimbang na yung ano yun, yung parang ganansya ba yun? Kesa sa puhunan. Hindi, for me naman, nung nagkaapo ako, parang ano lang din, parang nagkaanak ako ng another anak. Kasi nga yung pag-aalaga ko sa apo ko noon, nung nandito sila sa amin, parang nag-alaga lang din ako ng anak. Para wala naman akong kung mas matimbang ba yung anak o apo. Kasi yung for me, ang ano ko, ang nararamdaman ko sa apo ko, parang anak ko na din. Wow. Diba? Extension ng pagiging mother ang mga apo. Wow, ayan. Marami pong makaka-relate dyan. Sabi ni Brother Samuel po, tayo po talaga, tayong mga ama ang dapat, pero nababaliktad po minsan pag di nagpakatatay, na ipapasa po yan kay nanay. Tama po yan, pag di nagpakatatay, na ipapasa kay nanay. Di po ba? Kaya mga tatay dyan, magpakatatay po kayo. Di ba? Dahil kayo po talaga ang naguguluhan ng mga bata, sino susundin? Yes po. Dapat isa lang po ang authority po sa bahay. Tama po yun. Is para yung boses nila hindi nagdodouble. Na oops, mas ano yung ano. Kaya mahalaga po ba sa mag-asawa, Pastor, bilang mga lingkod po ng Panginoon, ano? Mahalaga po ba talaga sa mag-asawa na nagkakaisa kayo sa paglalagay ng disiplina, paglalagay ng house rules sa loob ng bahay? Napakahalaga po talaga yan kasi para to avoid yung confusion. At saka yung itinakda ng Panginoon na level of authority
masunod talaga yun. Kasi kung hindi, masisira yun, Masisira yun. magugulo ang pamilya. Kaya Oo. napaka po talaga na masunod talaga. Kung ano yung itinakda ng Panginoon, yun dapat talaga po ang masunod. Oo. Kagayan sa lahat. Hindi lang nga sa mga pastor, lahat ng pamilya. Kailangan may implement po talaga. Kahit na dominant yung asawang babae, di ba may mga babae na malakas ang personality. Very Yes. strong ang personality. Ako very strong ang personality ko nung mag-asawa kami. But God always, nandun ang Lord para turuan tayo. At ginamit ni Lord si Sarah sa Bible para matutunan ko kung paano magpapasakop sa asawa ko. Kahit mabilis ako, alam mo yung dominant, mabilis magsalita, mabilis magdesisyon. Minsan nasasapawan na yung asawang lalaki, pero yun nga, by God's grace din talaga, process para Wow. para may-apply mo yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Relate po ako dyan. Bisaya po kasi tayo parehas, Pastora. Mga maisog. Ito kayo. Maisog kayo. Yan. So, napakaganda po, no, mga kaabangers. Natututo na tayo. May unang aral tayo ngayong hapon na to. Di po ba? May kaugnayan di po ba, sabi nga po, pag servant's heart, di ba, totoo po ba na ang servant's heart unang nadidevelop talaga at home? Yeah. Sa paanong paraan po, Pastor? Naipapakita po natin ito unang-una kung paano tayo siyempre mag-serve sa family natin. Kung paano natin tinitreat yung ating asawa, paano natin tinitreat yung ating mga anak, na nakikita nila ito eh. At na kung tayo ay bilang isang magulang, isang ama, ginagawa ba natin yung role natin as a father? Serve. Kasi servants serving, we need to serve. No? So ano ba yung ginagawa natin responsibility? O lang kagaya halimbawa sa loob ng bahay, di ba? Nakikita nila yan eh. Yung mga bata nakikita nila if yung father ba gumagawa sa bahay, nakikitaan nila na bilang ama, no, siya nag-aayos ng mga problema sa bahay, physical man, o ito man yung pag-guide sa pamilya, spiritual, serving pa rin yan eh. Kasama yan. Then, yung role as a father, na yung mag-provide ng needs, yung pag-aaral, pagkain, part ng servanthood pa rin yan eh. Nag-serve ka. At saka yung time mo rin, syempre, sa yung asawa, hindi mo rin kakalimutan. Minsan kasi nangyayari po yan eh, na minsan yung naiisip lang yung bata eh, pero yung nalilimutan may partner pala. Sa babae na part yun. Hindi, pati sa lalaki minsan eh, nalilimutan eh, na nagbabudget na lang siya para sa anak, nakalimutan niya yung budgetan din yung asawa niya. Ay. Diba? Nagpaparinig! Parang nagpaparinig si Pastor. Nako, salamat Pastor, na-educate ako ngayong hapon na to. Kailangan po yun. Holistic nga eh. Holistic. Yes. Siyempre na kailangan bigyan sila ng pansin. No? Amen. Yung mga bata. At saka, bigyan ng pansin. Na kailangan wala rin favoritism. No? Kung binigyan mo yung isa, bibigyan mo rin yung iba. They are all to be given. Siyempre, pag binigyan mo sila, lalong-lalong lang, huwag mong hindi bibigyan yung partner mo. No? Yeah! Lalo mo na. Diba? Sige, ako naman. Ano bang masasabi ninyo, Pastora Rose? Nag-i-start talaga yan sa family unit, small unit. For me, ang since nung nag-asawa kasi kami, hindi talaga tanggap ng family niya, pero dahil nga kami yung pinagtagpo ng Panginoon, walang magagawa yung parents niya. Pero rin kami nakatira sa biyanan ko, lahat ng dapat kong gawin, hindi ako nagrereklamo, tumutulong ako sa bahay, hindi ako alam mo yung sit-sit. Ginagawa ko lahat. Then after that, ang focus ko kasi ang biyanan ko. Sa akin. So,
praise God, ang doon yung kabutihan ng Panginoon na binigyan niya ako ng wisdom, paano ko pakisamahan yung biyanan ko. At nakikita naman yun ni Pastor, sabi nga ni Pastor, parang kayo pa yung mag-ina kaysa sa akin, kayo yung nagkakasundo. Pero hindi kaagad-agad yun ha. Process din. May proseso. Yung love ko sa asawa ko, siyempre anak nila yon, pinagsilusan pa ako, sige doon ka na sa ano mo, sa rose mo, parang ganun. Pero siyempre, yung love ko sa asawa ko, pinakita ko rin doon sa biyanan ko na inasikaso ko sila, ako yung nagluluto, naglilinis. At habang ginagawa ko yon, andun yung ano ng Panginoon na unti-unti nababalik yung ano nila sa amin. Na-win namin yung ano si Daddy. Una si Daddy, no? Una si Daddy, kasi nag-El Shaddai sila noon. Ni-renounce ni Daddy yung mga salita niya noon sa amin nung nagpakasal kami. Tapos nag-I love you silang dalawang mag-ama. Then nag-follow naman si Mama, yung biyanan kong babae na kuha ko rin yung trust nila. So, talagang proseso din talaga. Andun yung grasya ng Panginoon, yung grace ng Lord, para ma-win natin kung sino man yung mga kasama natin sa bahay. Yeah. Amen. Di po ba mga kaabangers? Servant's heart, always sabi nga nila, nadidevelop yan at home at nagsisimula talaga yan sa pagganap natin sa ating mga tungkulin. Kaya po yung servant's heart, hindi lang po yan yung naglilingkod tayo sa church. Hindi lang po yan doon ang terms. Yan. Wow. Salamat po sa education. Nakuha namin na educate po kami ngayong hapon na to. Sabi po, kanina siguro po ito yung comment nyo. Sabi po ni Pastor Dog, ang galing naman. Process, hinay-hinay day ha? Hinay-hinay daw, Pastor. Ayan. Sabi po ni Pastor Walter dito, how do we do to encourage husband and wife start to live a life toward a Christian way of life in terms of responsibility? Di ba? Yeah. Ako ba? Sige. Paano daw po natin ma-encourage yung husband and wife to start to live a life toward a Christian way of family in terms of responsibility? Kailangan kasi maging clear, no? Kailangan maging clear kasi yung panahon nung panahon nang sila ay pinag-iisang dibdib. Ma-clear kasi sa kanila kasi yung kanilang mga roles, no? Maunawaan nila na hindi lang papel ang kasal, hindi lang papel ang family, no? During the time of actually, di ba, before naman kinakasal, meron tayong tinatawag na counseling. Yes po. At least doon pa lang maging clear na, no? Para bago sila pumasok sa isang sitwasyon, they are already ready. Alam na nila yung gagawin nilang responsibility. Alam mo yan, nagkakasal ka eh. Of course. Binibigyan mo na kaagad yun ng hint. Kumbaga, bibigyan mo sila ng hint. Kasi, of course, pag nag-asawa, let us remember, di ba, sabi nga natin, the two become one. Yung sarili mo, hindi na sa'yo yan. Sa inyong mag-asawa na yan. By husband or wife, the same. Di ba? So, doon pa lang, may servanthood na, may service na kaagad. Diba? So, paano mo gagawin yung bagay na makakalugod sa Panginoon doon sa asawa mo? Kasi diba, when we become one, actually, this is a, sabi nga natin, triune na relationship eh. Diba? Yung husband and wife plus God as a witness. So, what you're doing to your husband or to your wife, you are doing to God, to Christ. So, as a man, as a husband, and as a wife, they know already during the time that they are given yung tinatawag natin marriage counseling. Kailangan doon pa lang naintindihan nila na pag ako na ay nag-asawa, eto na ako, hindi na ako to, kundi ito ay para sa aming mag-asawa sa pamilya. So, yung role niya as a husband, maintindihan niya kaagad yun na dapat yun ay hindi niya ginagawa lang para sa kanya, kundi para sa pagbubuo ng pamilya. So, clear sa kanya na ginagawa niya to dahil gusto niya maging maayos ang pamilya, and that is servanthood. No, ganun din, I believe ganun din dapat ganun din sa babae. No? Ganun din ang maging attitude nila.
yung attitude nila, yung from self, mawawala, ma-shift na dun sa to build the family. No? So I believe that maaaring siguro kung ito man ay sa simula pa lang nagagawa, magiging clear kagad on both sides yung kanilang mga roles and responsibilities and accountabilities na dapat nilang harapin. Yun po ang yun po yung gusto namin kung may dadagdag ka ba? Yeah. Sa Romans 12 verse 10 to 11, sabi dito, be devoted to one another in love. Yes. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yes. Since pareho kaming Christian, nung nagpakasal kami, so pinaka-bottom line namin, pinaka-denominator namin is ang Panginoon. Ang Word of God, yung Word niya yung inaano namin, yung pinaka-guide namin. But of course, as a human being, since we are still in the flesh, nandun pa rin talaga yung mga ugali natin na nakaraan, na pagka nagkakiskisan sa sabog, di ba? Nagkakabanggaan pa rin talaga. But praise God, dahil nga we have one denominator, we have one bottom line, kundi ang salita ng Diyos, nandun kami sa, nandun na kami sa ganung emotion, siyempre, wala kang ibang gagawin kundi prayer din talaga. Tapos, yung relationship niyo both ay magkaroon, yung spiritual kasi doon ang pinaka nagbibigay sa atin ng ng peace, para yung guide natin na salita ng Diyos, yun yung magbibigay sa atin para kung ano man yung problema na ma-encounter natin, sasabog man tayo o hindi, pareho tayo na lumalago. Mayroon tayong lesson na mai-apply natin sa sarili natin as husband and wife. Of course, kasama na yung mga bata doon. May devotion together with the family para ma-relay din namin sa kanila kung ano yung mga experiences namin na kailangan naming i-overcome as a parents. So, yun lang. Be devoted to one another. Kung ano yung pinag-usapan nyo sa harapan ng Panginoon during nung kinasal kayo, iulit-ulitin mo lang sa mind mo. Kasi nangyari yan sa akin talaga, personally. Siyempre, asawa ko siya, although may times talaga na parang ayaw mo na, di ba? Lahat naman ng mag-asawa, dumadaan sa ganong proseso. Kahit ayaw mo na, dahil nga nakita mo na yung mga negatives niya, nakita mo na yung mga weaknesses niya, but still, yung promise niyo sa isa't isa during nung kinasal kayo, yun yung magpapalakas sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng encouragement para magpatuloy. At hindi mo naman din magagawa yun kung, siyempre, kung walang prayer, wala ang Panginoon sa relationship. Yun po. Amen. Grabe, no? So, ibig sabihin, ang servant heart, magsisimula yan sa dalawang nag-ibigan, sa mga anak, sa pamilya. Pero syempre, pastor, di ba? Sabi nga kanina ni Sister di ba? Hindi naman po kayo Kristiyano. Nung kayo ay nagkakilala, hindi pa po kayo mananampalataya. Ngayon po ang tanong ko, syempre, medyo po uurong tayo ng pabalik ng Correction lang po. Christian na kami pareho. Ay, pares na kayo Kristiyano, magkakilala kayo. O ngayon po, sige po, babalik po tayo. Sino po ba si Sister or si Pastora Rose bago niya po nakilala ang Panginoon? Ano po? Ako, before ko nakilala ang Panginoon, isa lang akong ordinaryong babae na nagtatrabaho, nabubuhay para sa sarili ko. Although nandun na yung devoted ako sa Panginoon, pero Roman Catholic ako noon. Pero malapit na talaga yung puso ko sa Panginoon. During my time of young people din ako nung Roman Catholic ako, kumakanta na rin talaga ako sa church. Nasa choir ako at nagli-lead na rin ako ng worship ng mga charismatic. So, yun yung buhay ko. Kumbaga, hindi siya ganun ka, alam mo yon, yung marami akong na-experience na hindi maganda. Hindi ganun ka yung buhay ko. But ang pinaka lang doon talaga, nung naging Christian ako, binago ni Lord yung pagkakilala ko sa Kanya, kung sino siya sa buhay. Wow.
Parang realignment. Na, May yeah. alignment. Oh, realignment. Wow, worshipper po pala kayo. Mamaya po, pwede po ba ninyo kami bigyan ng sample ng mga worship naman dyan? Sabi naman. Siyempre, meron yan. Di ba? Talagang, ang Diyos talaga, no? Kahit hindi pa ganun, sabi nga, hindi pa ganun kalalim ang relasyon natin sa Kanya. Meron na talaga siyang inilagay sa atin ng mga angking, sabi nga, mga talent, mga gifts. Kaya nga kanina, parang nabanggit ko kanina, no, yung servant's heart, ginagawa mo ito in appreciation to the gifts that we receive from God. Di ba? At ang galing, worshiper. Pastor, kayo naman po, Pastor Manny. Po yun. Worship. Hindi. Actually, ako po, bago po ako nakakilala sa Panginoon. Actually, andun po ako sa stage po ng, kasi nga po, pinalaki po kami ng parents na ang mindset namin is kailangan maging successful sa career, so maging productive. So yun yung po yung naging mindset ko nung time na yun. Chinese tradition. Na kailangan ako na ganito para kasi ang alala ko before, sabi ng father, if you want to gain friends, kailangan may pagmamalaki ka, kaya kailangan may career kang maganda, trabaho, kasi ganun, marami kang kaibigan, no? Parang yun po ang basehan. No, but although I'm doing that, no, kasi meron akong may something ako talaga na may hinahanap ako noon pa lang. High school pa lang, marami na akong tanong sa buhay, no? And I seek, no? Actually, I have many instances in my life na parang near miss to death, ganon. So marami po akong ganon na mga incident, but I believe during that time the Lord is protecting me already. Hindi ko wala pa akong relasyon sa Panginoon, pero nakikita ko yung pag-iingat sa akin ng Panginoon. Until such a time na dumating ako sa life na naging I feel I was lost. Although ay kagaya nga ni Rose na ako rin po ay member din po ng Youth Marian Crusade kasi nga naghahanap ako noon eh. I'm seeker during that time, and at the same time ako rin po ay guitarist po ng San Antonio Valley 1 9 o'clock mass during andyan pa rin mga kasama ko hanggang ngayon. so ganun po yung life ko, but still I feel lacking pa rin, no? So hanggang sa akin, so I was in a situation na I was lost. I am lost and I am also seeking until the time na I challenge God. No, parang challenge ko na kasi during that time natututo na rin ako ng bisyo, so natuto po ako ng yung syempre kuminom, parang normally sa mga kalalakihan na curious, ganyan, tapos mahilig sa banda-banda, banda rito, banda roon, ganun. But God has spared me kasi kung hindi nangyari yun, baka napunta ako sa drugs, no? But God, kumbaga, didn't permit it. Until such a time, yung na sa kakahanap ko sa Panginoon, yun na yung sinishare ni Sister Rose na kaya napunta ako maliit na church, nakita ko masaya, may kantaan, ganun, pasilip-silip lang ako. Yun, hanggang sa nakarating ako sa lugar na yun. So, at yun nga po, doon nagsimula yung lahat ng bagay na yun, kung saan ako nakakilala sa Panginoon. So, body share to me the gospel, and when I realized of my situation, yung buhay ko na parang, kasi may question ako noon is there life after death? Parang, hinahanap ko yung sagot doon eh. Nung high school kami, nakaharap kasi kaming mga lalaki, science yung pinag-research namin, mga babae, religion. So, after the debate, walang nanalo. So, nakahang sa akin hanggang college. At lalo na nung college, na nabasa ko sa isang parang yung vandalism doon, nakalagay doon, sabi po roon, nakalagay, you are born to live and to suffer and to suffer and to die. That's why you are born to die. So lalong sumakit yung ulo ko. So meaningless talaga yung buhay. Wala eh. Nabuhay ka para mamatay lang pala. Sabi ko, walang saysay. Until such a time, when I heard the gospel, I heard the good news of salvation, doon ko na-realize yung pangangailangan ko sa Panginoon. At doon nag-upside, kumbaga nagtalagang kumbang bumaliktad. Kumbaga parang nangyari sa akin yun eh. When I heard the love of God, no, lalo na yung yung binigay ni Kristo, yung kanyang buhay. Sino ako?
bakit niya bibigay yung buhay niya sa akin? Hanggang sa ma-realize yun. Kaya nga po, yung kanta po, Ang Tanging Alay Ko, napakalakas ng impact sa akin nun eh. Kasi yung sabi doon na di ko akalain ako ay binigyang pansin. Yung taong tulad ko di dapat mahalin. When I was singing that verse, talagang umiiyak po talaga ako until such a time na na-realize ko yung pangangailangan ko. And then that time, sabi ko, Lord, kung binigay mo ang buhay sa akin, ano pa? Sabi ko na bakit hindi ko rin ibibigay ang buhay ko sa inyo? I will serve you with all my heart. Kaya that time pa lang, yung time nung when I had a great encounter with God, with Christ during that time, talagang isinuko ko na yung sarili ko sa Panginoon. Hanggang sa, yun nga po, as I am reading the Word of God, no, yun nga, nung nabasa ko nga yung Galatians 2:20, lalong yun ang nagpaano sa akin. Yun parang ng malaking impact sa akin, na conviction sa akin. Ibigay ko talaga ang buong buhay ko sa Panginoon. So, I forget my career hanggang sa dumating yung time that iniwan ko yung trabaho ko dahil gusto kong makilala ang Panginoon ng lubusan. Pero wala pa yung pastor-pastor noon. Wala pa yung gano'n. Ang nasa isip ko lang, ibigay ko yung buhay ko sa Panginoon at magsaserve ako para sa Kanya. So, naging gano'n po yung sitwasyon po noong time. Pwede ako magdagdag. Pure! Yung sa akin naman, before ko na-encounter ang Panginoon, naghahanap ako ng pagmamahal. Kasi, namatay yung tatay ko, namatay yung nanay ko, tapos, after that, namatay din yung boyfriend ko, pero hindi pa ako Christian noon. So, bakit sabi ko sa Panginoon, Lord, bakit lahat ng mahal ko namamatay? Kasi nga, wala na akong parents. Tapos, nagka-boyfriend ako, namatay din. So, ang laking question sa akin yung ano ba talaga gagawin ko para hindi mawawala yung mga mahal ko? So, after that, after 3 months, nung namatay yung boyfriend ko, may nag-invite sa akin sa Christian Church. At yun, nag-share sila ng gospel sa akin. Sabi ko, mukhang ito na yung hinahanap ko na pagmamahal na hindi mawawala. So, doon ako naging Christian. At since nung tinanggap ko ang Lord bilang as my Lord and Savior, nagtuloy-tuloy na ako doon. Ang bilis nga ng promotion ko, ganun. Ang bilis ng paglago ko until wala pa akong 1 year. Yun nga, naging discipler na ako. Nag-training kami sa kung alam niyo yung Evangelism Explosion. Doon talaga nahubog yung pagiging servant, yung servanthood ko sa Panginoon. Kung na-realize ko na kung si Lord Jesus nga, binigay niya yung buhay niya, alang-alang sa atin, para lang tayo maligtas, how much more ako, 'di ba? Na wala naman akong ginawa, kundi magpasaway. Pero, ramdam ko naman yung protection ng Lord, even though wala pa ako sa kanyang personal na relationship. Ramdam ko naman yung protection niya sa akin dahil hindi niya rin hinayaan na kahit wala akong magulang na gumagabay sa akin, hindi rin ako nakakapag-experience ng mga nararanasan ng mga kabataan ngayon na drugs, maganito, ganyan. Focus talaga ako sa work kahit walang nag-guide sa akin na parents. Kaya alam ko, iningatan ako ng Panginoon doon. At dinala niya ako sa tamang pagmamahal, tamang pag-ibig, na kahit kailan hindi mawawala sa akin. Grabe, no? Diba? Nakita ko po, alam niyo po ba, ang dami kong na-catch po sa inyo na talagang bakit ang tema ninyo ay servant's heart. Una po talaga ang ganda, no? Well-founded po kayo. Bagamat sabi nga pareho po kayong lumaki sa yung pamilya ninyo ay dati nasa malaking gawain, na hindi pa po tayo Kristiyano, na tinatawag hindi pa po Kristiyano. Pero ang nakita ko pong kahalagahan doon, parehas po kayo talagang hindi ninyo na-miss yung season ng Lord ng pagsisimula niya sa buhay ninyo. Kasi sabi niyo nga po, di po ba, worshiper kayo. At ng time na yun, na hindi bagamat di pa ganun kalalim ang relasyon natin sa Panginoon, na-develop na ninyo, na ibigay unti-unti na pala ninyo, without you knowing po, unti-unti na po pala ninyong ipinapagamit
Yung gifts na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Gabi, no? Hindi nyo po na-miss yung season. At alam nyo po, naniniwala po ako ng mga magulang niyo naging part po. Kasi sabi nyo po, Pastor Manny, no, yung tatay ninyo, gusto na maging productive kayo. At ang ganda, kasi po ang ganda po ng naging bunga, 'di ba? Dahil in-encourage kayo ng magulang ninyo na maging productive kayo, hindi talaga nasayang yung God-given gift sa inyo na i-practice niyo po talaga ito. Ganon din po kay si Pastora Rose, no, na talagang pinalaki kayo, well-founded po, nang akala po natin yung pagsunod lang natin sa magulang natin, mag-church kayo, magsimba kayo, di po ba? Kasi ang Diyos naman talaga, nagsasalita talaga siya sa buhay natin na wala po, hindi po bounded ng denomination na meron tayo. Yeah. God is speaking and picking us in Yes. a most personal way. Yeah. At yun po yung nakita ko sa inyo, no? Personal po talaga na kayo ay, di ba? Ang Diyos talaga kumilos po sa inyong buhay. Dumating lang din po talaga ang proseso na talagang ang Diyos, kung ikaw ay hinuhulma ka na niya, pagkahulma sa'yo, titingnan niya talaga at i-build ka niya. Kaya papasok po yung term na realignment. Di ba? Re-realign yung ating relasyon. At napakaganda po. Di ba? So mga kaabangers, nasusundan niyo po ba? Ang ganda po talagang, ito po talaga ang tunay na servant's heart. Nakita ko po base po sa inyong kwento, ang servant's heart, hindi po ito talagang instant na dumadating sa tao. May proseso po ito. Nakita ko po ito sa inyo. How you started. Di po ba? Sabi ni Pastor Dong, ang galing ni Lord sa mga buhay ninyo, Pastor and Pastora. Wow. Ang galing daw po ni Lord. Ayan. So, ngayon naman po, syempre, naikwento po ninyo paano kayo nag-start, paano po nyo na-encounter ang Panginoon. Syempre, hindi po namin mai-skip yung paano po naman kayo nagkakilala. Yan. Paano naman po yung love story ni Pastor Manny at ni Pastora Rose ay nabuo. Siyempre, nabuo yung love story niyo sa Panginoon, di ba? At naniniwala naman kami na maganda ang love story na ilalagay din ng Panginoon sa inyo. Kwentuhan niyo naman po kami. During that time, kasi nga fruits yan ng evangelism, di ba, namin. So, baby Christian pa siya noon, kasama na namin siya sa witnessing, sa Bible study. Pero usually, ako talaga yung lagi niyang kasama, halos everyday. So, pero wala kaming nararamdaman sa isa't isa, syempre. Kasi nga, ang turing namin sa isa't isa is brother and sister in Christ. Alam mo yung, kasi nga, mas matanda ako sa kanya, ang turing ko sa kanya, siya yung bunso kong kapatid. Parang Ate ko ganon. siya, ate. Then, ate din niya ako. Yun din yung ano niya sa akin, yung turing niya sa akin. Pero, dahil nga lagi kami magkasama, dumating yung time na galing ako sa Bible study. Kasi dito sa kanto ng Green Heights dati, may tropical hut pa yan dyan. So, galing ako sa Bible study, hindi ko siya kasama. Pag uwi ko, nakita ko siya sa tropical hut nakaupo. So, nilapitan ko siya. Anong ginagawa mo dito? Sabi niya, inaantay ka. Sabi ko, bakit mo ako inaantay? May kailangan ka ba? Hindi, wala lang. Na-miss kita. Parang ganun yung sagot niya sa akin. Uy, Pastora. Ang bilis, Pastora. Yung nagsabi niya sa akin na wala lang, na-miss kita. Sabi ko, parang nag-spark sa akin yun. Alam mo yun? Yung ganun. Bakit ako mamimiss na ito? Parang ganun. So, parang yun yung start sa sarili ko for me. Parang dun nag-start yung parang unti-unti na akong nag-aano sa kanya. Pero ang nangyari kasi doon, MU kami. MU! Walang ligawan. Si Lord talaga ang kumilos. Pinagtagpo kami. Tapos, ayun nga. Doon din kami sa church na yun kinasal. Although, alam mo yon, maraming hindrances din. Dahil nga, number 1 doon, magulang niya, ayaw sa akin. Kasi, lingkod ako ng Diyos, walang trabahong matino, walang trabaho na malaking income.
So, number 1 yun. Anong gagawin nyo? Ganito, ganyan. Ano ipakain nyo sa mga anak nyo? Kasi nga, mga lingkod kami ng Diyos. Wala enough na, alam mo yun, financially. Pero God always provide. Yun ang lagi naming banggit namin dalawa na God will provide, God will provide. So, pati yung kasal namin noon, God provided lahat ng pangangailangan namin. Yung church talaga ang ang kumilos para maging maging tuluyan na maging mag-asawa. So, kasi mga lingkod kami ng Diyos noon. So, yung mga members din ng church, ang gumawa ng paraan para magkaroon kami ng magandang kasal. Although, siyempre, hindi bongga kasi nga, sobrang simple lang kasi nga yung church namin noon, lang din, nag-i-start pa lang. So, praise God for that. Ikaw, anong kwento mo? Heto, pastor. Pastor, Heto, pastor. Di po ba sabi nyo, wala lang, na-miss kita bigla. Ano po ba? Kinausap niyo po ba yung Panginoon na bigyan kayo ng lakas ng loob para sabihin sa kanya na na-miss kita bigla? Ganito po kasi yun. Actually, ang plano ko talaga, gusto ko mag-asawa ko at the age of 33. No? Pero ang nasa mind ko noon, kasi nga, ang nailagay sa mind ko nga is kailangan yung mga pangasawa ko professional din. Kasi yung time na yon, kabaligtaran. Yung time niya kasi I was working in Metrobank, nasa bangko ko noon. Nandun po ako ang career ko, yung paakyat ang career ko. Pero yes, nakilala ko ang Panginoon, parang pinagpalit ko yung career ko kay Lord. Parang gano'n nangyari. So, nag-resign ako noon kasi nga dahil sa sobrang init na gusto ko talagang maano ang Panginoon, makilala ng gusto, tsaka maglingkod. At yung church din kasi during that time, kulang din talaga ng workers yung time na yon. So, I decided to be for God's use purpose. Kasi sabi ko, nakita ko yung pangangailangan din ng iglesia. So, sabi ko, I will serve the Lord. I will help the church. Sabi ko ganun. So, whatever it takes, I want to be part of God's word. Sabi ko ganun. So, kasama ako lagi sa evangelism, Bible study, and yun nga kung ano pwedeng may tutulong sa church. Musician, tumutugtog kung kailangan, gano'n. And yun. So, at that time, yun nga, para bang ang life ko, gusto ko araw-araw na nasa church ako, parang gano'n. Yung gusto ko. Nasa gawain. Ano yun parang andun, malakas ako. Malakas ako pag nasa gawain ako kasi hindi lang sa nakakapag-serve ka, natututo ka rin. Parang double, no? Yeah. At lalong lumalakas yung faith mo. Ganun ang pananaw ko kasi nung time na yun eh. And nakakatuwa na mapapasaya mo yung tao na nakakilala sa Panginoon at saka sa sharing. Ikaw din, tumataba din yung puso mo. Parang yun yung reward mo eh. Yung nakita mo yung tao na sinerban mo, naging masaya sa Panginoon. So, at that time, yun nga, nung time nung pumunta nga ako doon, hinahanap ko nga yung team kasi normally dati po ang nagdi-disciple sa akin noon after ko makakilala sa Panginoon, lima siya, kasama siya doon. Siya yung pinakahuli. Si Rose, dati ang may kasama akong mga kalalakihan na nagdi-disciple sa akin. Kaya lang, isa-isang nawala. Isa-isa silang nawala dahil mayroon silang parang, yung isa nalipat sa province, yung isa parang may tinatapos na parang college yun tawang thesis ganun. So ang naiwan lang talaga si Rose ay naiwan sa limang yon. So hindi ko rin alam bakit ganun nangyari. Hindi ko rin alam po. Kaya yung time na parang magba-Bible study na parang uwi ko gusto ko sa Bible study, inahanap ko wala siya yung time na yon. Kaya sabi ko tatambay muna ako dito sa tropical baka mamaya nandiyan na. Sabi ko ganun. Antay-antay na pala niya ako. Yung po yun. Ganun po nangyari. Yan ay kinikwento niya ho. Then after that, yun nga, hanggang sa yung na-Kodak na kami. Na-Kodak na develop. Na-Kodak na kami. Yun nga po. Tama Kodak. Po yun. Yung church po, sila po yung tumulong sa amin na maisaayos yung yung kasal. And then yun nga po, talagang naramdaman namin doon na nung time na yun. Hindi kami pinabayaan ni Lord. God provided everything. And then hanggang sa yung magkasama kami, din lang natin
Ang salita ng Panginoon. Yun ang aming foundation, yung the Word of God. Plus, the presence of the Holy Spirit in our lives. Yun po yung namin, yung pinangahawakan. And that I believe kasi anak kami ng Panginoon. Sabi niya, hindi kami iwanan, ipababayaan man. So marami kami mga verses na pinangahawakan nun. And then, doon kami nabubuhay. So, yun po. So, Living by faith. Living by faith kami, Jude. Living by faith. By faith. Kasi naglalakad kami. Naglalakad kami. Pag nagba-Bible study, naglalakad. Kaya living by faith. Living by faith for the faith. Kasi ang gali namin nun, may pera kami o walang pera, lusob kami. Hindi nakakahad lang yung dahil wala kaming pera, para malinis, hindi. Ganun kainit nung kabataan. Tsaka bata pa kami nun eh. Wala pa kaming rayuma nung time na yun. Wala pa. Rayuma. Malakas pa yung... Malakas pa yung mga legs. Ang galing, no? Pero pastor, hindi po talaga kayo nanligaw. Basta na-Kodak na lang kayo. Mga kaabangers, yung na-Kodak na-develop, ha? Oo. Kinonsult ko rin po yan sa Panginoon kasi sabi ko, Panginoon siya ba? Kasi sabi ko, nung after nga pa na nakalimutan ko i-share, yung after ko ma-realize na, sabi ko, kung mag-aasawa ako ng ganito pa na, baka magkaroon ako ng problema kasi kailangan yung mapapangasawa ko, pareho ko rin, Christian din. At may desire din na mag-serve sa Lord. Yun ang naging yun ang naging parang basic. Kumbaga, pinalitan ni Lord yung desire ko na ang iaasawa ko ay kailangan professional o ganito. Kailangan may pareho kasi baka hindi kami magkakasundo. Kailangan pareho kami ng faith, may desire din maglingkod sa Panginoon. Yung time na yun, ang nakikita kong naay siya. Pero sabi ko, hindi pwede, ate ko yun eh. Sabi ko nung una, hindi pwede. Pero sure, Lord, siya ba? Natanong ko si Lord, siya ba? Parang gano'n eh. Ayun. So, yun nga, hindi ko alam. Siguro, nagkapalagayan dahil sa ministry na rin. Nagkapalagayan loob. Lord, siya nga ba talaga? Tatanong ko gano'n. Hanggang sa, yun nga, syempre, yung minsan may mga problema din sa churches, kumbaga, parang sometimes kami din ang humaharap. Parang gano'n. So, parang sinubo kami ni Lord dun sa mga problema din sa churches ng time na kami yung naka-front, no? Parang yun doon kami dinevelop ni Lord. Hanggang sa, yun nga, kami, ayaw na maghiwalay. Ayaw maghiwalay, di kami na yun. Sabi po ni Sister Maria Razo, ate ulit. Yan, di ba? Kasi ang dami na po namin interview dito. Ate, kuya, nagsimula sa pagiging ate, nagsimula sa kuya, tapos sila yung nagkatuluyan. Evangelism daw. Friendship evangeligaw. Evangeligaw! Nakaka-relate po yung mga kaabangers. Sabi, Evangeligaw. Colored na po ba yung Kodak nyo? Colored na colored. Colored na. Ano rin yun, siyempre? Kodak na. 1990s. Siyempre, makulay na makulay yon dahil Diyos ang nag-orchestrate. Di ba? Ayan. Dahil kay Lord. Yes, di ba? Ang galing, no? Talaga naman, minsan talaga, ayos, sabi ni Pastor Walter, living by faith. For faith. For the faith. Diba? Ang galing. So, talagang walang ibang klase talaga si Lord, Talagang wala siya talagang inaaksayang panahon. Gaano po katagal na yung bago ninyo ba? Nag-build kayo ng relationship. How long does it take po? Gaano katagal na nag-build kayo ng relationship from ate hanggang naging nagkapalagayan na kayo ng loob? 91, 92, 93. 2 years. 2 years. Paano nyo po na-confirm na, kami na talaga ang tinadhana ni Lord sa isa't isa? Ayaw na maghiwalay. Laging hinahanap eh. Ano bang gagawin? Hindi. Parang how can I supposed to live without you? Wow! How can I supposed to live?
Alam niyo po, nakaka-relate po si Pastora Jo ng Bawan, Batangas. Sabi niya, oh, parang si Pastor Jason po, taga Batangas po kasi ito. Parang si Pastor Jason po kayo. Ate ang tawag sa akin nung kabataan pa kami. O, di ba? Nagsimula sa ate, tapos hanggang sa ayaw ng maghiwalay. Yan. Sabi ni Sister Emerald po ng London, sabi niya, Maria Razo, sabi kay Maria, alam na this, yung mga tumatawag na ate sa'yo. Di ba? Ala! Mga kabataan, para sa mga kabataan po yata ito, alam na this. Kung mga tumatawag ng ate at kuya sa inyo, alam niyo na, di ba? Tapos sabi ni Sister Maria Priscilla Eugenio, how am I supposed to live without you? Yun po ba ang team song ninyo? Endless love. Endless love. Di ba? Pero, ilang taon na po kayo nung kayo po ay nagpakasal? Ano, 25. 27. Ano? 27 ako, siya 25. Ayan. 27 tapos 25. 19 ano po, anong year po kayo nagpakasal? 1993. 1993. Wow, mga kaabangers. 1993, hulaan ninyo mga kaabangers, ilang taon na si Pastora Rose at si Pastor Manny. 1993 sila, nag-asawa, nagpakasal. Tapos sila ay 25 at 27 si Pastora Rose, 25 si Pastora Manny. Yan ang problema nyo ngayon. Calculate yung mga kaabangers, ha? Sige. Ito sa mukha. Yan, sige. Alamin nyo kung ano ang edad nila ngayon. Yan. 25 years old at 27 years old nang sila'y magpakasal way back 1993. Tapos, ilan po ang naging anak ninyo? Apat. Sabi niyo po kanina, nung kayo nagsasabi na kayo mag-aasawa, tinanong kayo, ano ang ipapakain nyo sa inyong mga anak? Paano nyo bubuhayin ang inyong magiging anak, ang inyong pamilya? Paano nyo po sinagot ang katanungan na to? God will provide. Nang sinabi niyo po ba yung God will provide, pinaniwalaan niyo po ba talaga? Pinaniwalaan po namin yan. Wow! Diba? At alam niyo po, pag ikaw ay may servant's heart, yan yung tinatawag na true faith. Di po ba? Paano po ito nag-manifest sa inyo, yung God will provide? Nung time na yon, nung papakasal kami, siyempre papaalam kami sa parents niya. Ako walang problema kasi wala na akong parents. So, yun nga, sabi ni mama, paano niyo buhayin pag nagkaanak kayo, ganito, ganyan. So, nung una, ayaw niya kaming magpakasal. Sabi niya, o sige, papayagan ko yung magpakasal. Pero dito sa San Antonio, dito sa Valley 1. So, siyempre, may mga kasama kaming pastor noon na nag-advise sa amin, kailangan namin tumayo sa pananampalataya namin. Kung ano man yung isa-suggest ng parents niya, kasi nga Catholic yung parents niya, pag ipakasal kami sa Catholic, siyempre, hindi kami papayag. So, nung tinanong kami, papayag ba kayo na ikakasal kayo sa San Antonio Church? Sabay-sabay kami, pareho kami nung nasa puso namin na hindi kami papayag, tatayo kami sa pananampalataya namin. So, yun, sabi namin, God will provide. At yun nga, subok na namin ng Panginoon, hindi naman niya kami pinabayaan. So, nung nagkaanak kami, simula nung buntis ako, sa panganay, nanganak ako, lahat yun pinrovide ng Panginoon. Nanganak ako sa general, sa PGH, ang binayaran namin 1,000 lang dahil sa gamot, di ba? So, pangalawang anak namin, doon din sa PGH, yun, may tumulong sa amin na kumuha ng card na red card para hindi kami magbabayad. So, isa na yun, di ba? Pruweba na yun na hindi talaga kami pababayaan ni Lord. Then, nung nag-start na ng 3 years old, 4 years old, nag-aral na yung mga bata,
Sa Christian church naman nag-aral. So private school, hindi public school. Oh. Pero by God's grace lang talaga dahil nung time na yon, nung nasa bangko siya, hindi naman din ganun kalakihan ang sweldo sa bangko. 10,000, mga ganun lang, 12,000. So, sunod-sunod pa yung anak namin, every year nanganganak ako. So, nakatatlo agad kami. O, di God ba? will provide talaga. Sunod-sunod yung tatlo, every year nanganganak ako. Sabi niya, paano pa yan? Tatlo na yung anak natin. Palaki na ng palaki yung gastos natin. Pero God provided sa aming mga pangangailangan. Even sa school, kasi nga, siyempre anak ng Diyos, matatalino yung mga anak namin. O, di ba? Yes. Nasa private school, Christian school, ganon. So, hanggang sa talagang subok na namin ng Panginoon na hindi naman kami nagutom kahit minsan hindi naman kami nawalan din ng pagkain. Talagang gumagamit ang Lord ng mga kapatiran, yung parents niya, yung mami niya kasi nga nagbago na yung pananaw dahil nga din nakita nila kung paano kami namuhay as a Christian, as a servant of our Lord Jesus Christ. So, unti-unti na nabago yon, unti-unti na nila nakita kung gaano ka puti ang Panginoon. And for short, ngayon, kasama na namin yung banan kong babae, nagkasama na namin sa church. Saka may apo na ako, nabanggit ko kanina, may apo na kami, dalawa. Isang 8 years old at saka isang 7 years old. Wow. Grabe, no? Yan po talaga, no? Alam ko po, nauna po talaga sa inyo ang pananampalataya bago ang paa. Amen. Di ba ba? Kasi di ba? Kami nasa likod. Si Lord ang pwede ng lahat na yun. Kasi kaya talaga you were able to walk with your feet because it was your faith, di ba? That enables your feet to walk, di ba? And to spread good news, di ba? Dahil mismo kayo po, naranasan ninyo yung buhay na talagang umasa kayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, sabi po ni Pastor Dong, sabi niya, how am I supposed to live without you, Jesus, in you and through? Diba? He is our provider and blesser. Amen. Amen. Di po ba? Sabi naman po ni Pastora Jo, amen po. Talagang hindi magpapabaya ang Lord. Di po ba? At sabi naman ni Sister Yolanda Hiyaw, amen. God will make a way when there seems to be no way. God is our provider. Wow. Di po ba? So talaga, no? Pag pinaniwalaan mo, nilakaran mo yung paniniwalang iyon, ay, talaga naman. Yun talaga yung tinatawag na, yun talaga yung tunay na kahulugan ng pananampalataya. Na yung sinabi nyo na God will provide, wala pa yung provision, pero sinasabi nyo na He will provide. Talaga, yun talaga yung faith na tinatawag, no, Pastor, na sasabihin natin, the substance of things unseen. Di po ba? Hindi pa nakikita pero pinaniniwalaan na may provisions at napakagaling dahil po doon. Talaga naman, pinalakas ang inyong mga paa. Yan. So, Pastor, kanina po, sabi niyo po, nag-start po kayo sa evangelism ministry. Yes po. Ano po ba yung, pwede niyo po ba kaming bigyan ng ilang tips kung halimbawa po, paano po ba ang pinaka-epektibo na pag-i-evangelize? Okay. So, ang ginagawa po talaga namin kasi noon, before we go out, of course, napakahalaga talaga yung prayer. No, Number prayer. Number one we do is prayer. So we have prayer warriors, prayer walk, no? So the places that we are going, no, we go there, we pray, we bless the place. Ang principle po namin kasi yung sa Luke chapter 10, no, yung ginagamit namin yung principle of Jesus, no, yung sa Luke chapter 10 na when you pray and you bless, no, places or areas where you are going, ang sabi ng Luke chapter 10 verse 5,
there will be coming a man of peace. Reveal. Man of peace will be revealed. So man of peace, when God revealed the man of peace, ito yung taong hinahanda ng Panginoon. Oh. Yeah. So, ito po yung ginagawa namin. No? So when we go out, we pray, we declare blessing, like parang ironic blessing. The Lord bless you and keep you, mga ganon. So, when people heard this, sabi ko, yung ginagawa, nag-bless siya, ganon. So, something is going on, no, in the place. No? And yung mga tao, minsan magtatanong yan, ay, anong ginagawa nyo? Minsan magbibigay ka pala ng trucks, nakikita na nila, baka pagbigay ng trucks, nanginginig na sila, kasi alam nila, kailangan na nila si Lord, No? So, the Lord is changing. Kumbaga yung atmosphere. So, yun yung normal yung ginagawa po sa place. And then, when this a man of peace or son of peace revealed, no, sila po yung hinahanda ng Panginoon. Ito po yung mga tao na kailangan na handa na nilang tanggapin. And when you share the gospel, madali na para sa kanila. And they will really receive it dahil binuksan na ng Lord ang puso nila para tanggapin ang salita. So ito yung ginagawa namin sa one of the principles na ginagawa namin. Yung gospel naman, mas kanong gospel, yung what I mean to say, yung method ng gospel, like for spiritual laws, the bridge, yung 2-minute sharing, gospel colors, yun naman po is, kumbaga Holy Spirit na magbibigay sa amin kung ano yung gagamiting approach. So, we learned also not only one tool. So, we learned many kinds of ways how to share the gospel. Pero, hindi naman, kumbaga, it depends upon the Holy Spirit kung ano yung gagamitin. Kung ano din yung need ng tao. Yung need ng tao. Ginagawa po namin. Normally, syempre, of course, may mga platforms na ginagamit si Lord. Like, of course, your personal testimony. As you share. Di mo pa nga nasi-share yung gospel, sa testimony pa lang, tatanggap na sila, may mga ganon. No? So, yun po yung maganda puro, no? But of course, kaya nga sinabi nga namin that number one is really prayer. Napakahalaga ng prayer po pagdating sa evangelism. Because sabi nga, it's not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord. Diba? And it is also by the grace. Yun po yung nakikita po namin, no, na normal yung ginagawa ng Lord sa ministry. Dagdag pa doon, kasi nga, di ba pagka nag-share na tayo ng gospel, minsan nasasaktan tayo kasi lalo na pag nireject tayo, hindi tumanggap, parang sa iba, parang ano ba yan, nag-share naman ako, parang negative. Pero for us, it's not negative as long as nag-approach ka, nag-share ka, then hindi naman natin trabaho yun yung mag-convert. Ang trabaho natin is to share the word of God, to share the love of Jesus, at yun lang ang work natin. So we have to open our mouth para mag-share. Ang the rest nun is the work of the Holy Spirit. Yes. Na you have to leave the result to God na si Lord ang magdilig. Yung tinanim natin na word of God doon sa tao na yon, ang Lord na ang magdilig hanggang sa ma-absorb niya, siya na mismo ang lalapit sa church or maghahanap ng church kung saan siya para lumago, para may ka-fellowship. Hindi namin pinipilit ang tao na, uy, doon ka, punta ka sa church namin. Hindi ganun. Yeah. Ang tinuro sa amin ni Lord, sa aming mag-asawa, hindi namin pinipilit na dalhin sa church. Sila yung inaano namin na magkusa, na maghanap ng church kung saan sila makapag-fellowship. Grabe. Sabi po ng mga kaabangers, basta we have done our part, huwag ma-discourage. Yes. Tapos, sabi po ni Ate Yolanda Hiyaw, Amen. Just like our kape at pandasal. We pray first, then exhortation, then we begin to cast the nets to win more souls. Ayan. Galing, no? So, napakaganda mga kaabangers. Are we learning from them? Yan, di ba? Yan yung mga true heart of a servants talaga po. Sabi niyo po kanina, gospel color. Pwede niyo po ba kaming sampulan how to preach using the gospel? Ito po ba yung yung kulay itim, kulay pula, kulay green, kulay yellow?
Kukunin lang daw niya yung yung props. Wow! Gospel Sige colors. po. Gospel colors po kasi it represents, each color has representation. Kukunin niya, ba't bibigyan ko na ng pahapyaw? Like for example, meron tayong yellow color, right? O meron tayong black, may red, may white, no? And green, of course, diba? Normally, pagka sinabi natin red, or black, ano kaya naiisip natin pagka black? Of course, diba? Death, sin, death, normally, ganun. So, ito po yung representation, no? Black is about death, about sin, no? So, ang verses po natin, ayan, isa na yan. Wow. Galing. Jesus. Ang galing, no? Black, red, green, white, and yellow. Meron tayong supportive verse para paano natin siya i-share. Like this one, Matthew. Every color niyan, mayroong supportive verse para ma-share natin sa kanila kung ano yung black, ano yung red, ano yung green, ano yung white, ano yung yellow. So black is sin. Red is blood of Jesus. Green is growth. Growth. Yeah. Growth. Yeah, growth. White is Cleanse. white as snow, ganon. O, ano Nilinis siya? ng tayo Nilinis ng Panginoon. And yellow is eternal life, heaven. So, ganyan yung coloring namin. Then, itong pouch na to, nakita niyo, may laman yan na hygiene kit. Hygiene kit ang laman nito. May sabon, may toothpaste, may hand towel, may nail cutter, may suklay. Para inaano namin kung paano tayo nililinis ng Lord. Kagaya ng paglinis ni Lord sa atin, ganon din tayo dapat sa katawan natin. Na maging maingat tayo sa katawan natin, maging malinis tayo sa katawan natin, kagaya ng pag-iingat ng Panginoon sa atin. Yan. Very short, lang yan, very short, tawag dito, sharing, 3 to 5 minutes, pwede ka na mag-share. Yeah. Tapos, kung marami kaming dalang ganito, after namin mag-share, binibigay na namin. Yan yung galing. Yan. So, the pouch of salvation. Yan yung isang classic approach namin how to share the gospel. Although marami pa ring tools that we can use. No, normally yung iba they use the yung sinabi na for spiritual laws, ba? Gospel hand. Gospel yes, hand. Gospel hand. Alam niyo po yung gospel hand? Yes. Pero sige po, paano niyo po pinipresent yung gospel hand? John 3:16. Kasi usually, ang mga tao, boring kung walang nakikitang visual aid. So, ginagamit pagka, halimbawa, in season or not in season, di ba? Kung may pagkakataon na pwede ka mag-share ng gospel, you can use your hand as your visual aid. Then, John 3:16 lang po yan. For God so love the world. Bakit may awang? Because of sin, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, this is relationship, will not perish but have eternal life. This is eternal life, heaven. So, ganun lang kabilis. Ganun lang siya kaano. Kung gusto mo pang dagdagan ng mga verses, may mga verses yan sila. Tapos yung dito sa gitna, ito yung John 1:12, to those who believe in Him, to those who believe in Him and He gave us the right to become children of God. Yan. Yun yung pinakahuli ng... Ngayon po, pag ni-reject ho, yung gospel hand, joke. Joke lang mo. Joke. Ayaw mo tumanggap. Tumanggap.
job. Oh, ito sa'yo. Yun, ang galing. Dapat po talaga, sabi po ni Sister Jonalyn, dapat po creative daw po talaga pag nagpe-present. Kasi yung creativity po talaga natin, it catches attention. Di po ba na, ano kaya ang, what is in there? Di po ba? So, yung iba naman po gumagamit yan ng mga bracelet. Di ba? Meron din po mga bracelet. Meron tayo ng bracelet na may colors din po. Meron din Then meron din yung tinatawag na parang 2 minute, yung Romans 6:23 and Romans 3:20. Yung Road to Romance. Yung ano lang mo siya. Ate, sandali lang papakita ko lang. Romance Road? Yung wow! Mga kaabangers, we're learning today, di po ba? Dahil naman talaga ang purpose ng Panginoon ay, di ba? Bakit niya ba tayo, sabi nga ano ba ang pinakalayunin ng primary purpose ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha? Una, to glorify Him, di ba? To praise Him, and of course, di ba? Kaya tayo tinawag. Sabi nga, yung command niya na, Go therefore, di ba? And preach the good news of God, di ba? Talagang purpose yan ng Panginoon na tayo ay mag-share. Hala. Sige, ayan po. Yan. Sige po, Kuya Gab, maaari mo bang ipakita? Ayan po yun. Pag walang Christ, po, basta na-encounter ko na po yan. Yan, di ba? The wages of sin. Gospel Romans 6:23 po yan, no? Romans 6:20, Romans 3:20. Ito yung isang gospel color din. Ginagamit namin sa mga bata. Wordless book. Wordless book. Tapos colors, ano din po yan? Colors din po siya. Wordless book. So, eto nagamit ko to one time nung ako po ay mag-survey sa isang mag-mission survey ako. Parang tawag dito, ocular po. Dinumog ako ng bata. So, naalala ko to. So, nagamit ko po tong material na to share the gospel sa mga bata. Actually, ito po yung ginagamit namin sa mga Muslim. Ito yung ginagamit namin sa mga Muslim. At meron tayong extension sa Mindanao. Nag-mission ang church sa Mindanao at naabot na natin ang Basilan, naabot na natin ang General Santos City. Meron na tayong mga missionaries doon na humahawak ng mga bata, adult, at meron din tayo sa Bukidnon. Yan, sa taas ng bundok ng Bukidnon. Yan, may mga... Wow, galing! Hallelujah! Praise God! Ngayon naman po, Pastor, ang tanong ko, ano po yung pinaka-challenging part po ng pag-i-evangelize? Challenging? Siguro po, lagi naman challenging eh. Ano yung pinaka-challenge? Sa akin po, siguro po yung ang pinaka-challenging sa amin yung pagka yung tawag dito yung after silang ma-sharean, and then yun nga isa na yung follow up kung paano sila i-gather ulit But yun nga po, ang lagi na lang namin nasasabi kung hindi man namin sila mapuntahan is yun nga, to help them to find the nearest church wherein they could be follow up. Kasi after that, hindi namin alam kung nasaan na sila. But ang nakakatawa ho nito, sa amin pong karanasan na ginawa ng evangelism before, nagulat na lang kami kasi yung mga na-share namin before, they become leaders of the church on their own. Wow. Tapos, nagbe-message na lang sa amin na gano'n. Minsan nagsasabi, kalala niyo pa po ako, ganito, ako po yung na-share niyo ng ganito, nandito na po ako po ay sandikod ng Panginoon, ginagamit sa ganitong church. So natutuwa kami. Although kami iniisip namin, parang challenge sa amin, paano kaya namin iniisip namin na pero yun nga, sabi nga, that si Lord ang nakakaalam na kung saan sila dadalhin. Ang Lord ang nakakaalam saan sila. Kasi iba, yung isa nga, nagulat nga kami, hindi pa kami pastor noon. Hindi pa ako pastor noon, nauna pa silang nagpastor eh. Nagulat na lang kami, yung iba naman ginamit sila sa music team. Iba-iba pong paggamit. Kaya nga minsan sa akin, minsan naisip ko it's a challenge sa amin yun
Pero nakikita rin naman namin na sabi nga kanina ni Pastor Rose na tayo nagtanim, di ba? Maring ibang magdilig, diba? Ang Lord magpapalago. So, yun na lang po yung parang nagiging encouragement na rin sa amin para wag kaming masyado kaming mag-isip or yung maging challenge sa amin na mag-alala sa kanila, no? Yun yung yun yung naging mentality namin. I-share natin importante nga na i-share yung gospel, no? Tapos isa pa doon, of course, syempre isang challenge din is because marami pang lugar na kailangan tugutin ng Panginoon. Isang challenge yun sa amin na bigyan kami ng wisdom ng Lord, sana naman kami dadalhin. No? It's a great challenge talaga para po sa amin. As of now, naka-focus ang church sa mga unreached people group. Yun yung pinagpipray namin. Yung unreached people group. Tapos nagkaroon na ng connection hanggang sa nakarating na yung gawain sa Mindanao. Ganun. Reaching the unreached. Galing, no? Grabe, nakaka-bless naman po, Pastor. Ang sarap po ng kwentuhan natin. Dami po naming natutunan. Sabi po ni Ate Yolanda Hiyaw, Amen. Relate much po. After naming ma-share ang Word of God, ito po yung member po kasi sa aming church, meron po kaming kape at pandasal. Yan, ito po yung sinasabi niya na after naming mag-share ng Word of God, yan ay nagpa-follow up na po kami for visitation. Yan naman po yung ginagawa namin. Yung pong mga malapit, just within the vicinity of Parañaque, we make time talaga po na ma-visit namin yung mga taong iyon. Kasi hindi naman po dahil binibisita sila para dalhin sa church, pero talagang para din po i-follow up sila. Are they growing? Kamusta yung salita ng Panginoon na natanggap nila? Yeah. Actually, one of the principles that we learned in evangelism before, when you are using evangelism explosion, at least 24 to 48 hours, mag-follow up agad. And to diagnose them with the 2 diagnostic questions for the follow-up. So, yung 2 diagnostic questions, ito po yung ginagamit naming tool para malaman namin kung naintindihan ba talaga nila yung isinare na gospel. No? Kung yung kanila bang kaligtasan ay talagang naintindihan nila. So, the 2 diagnostic question, yung suppose that you were to die today, where you go? Yun na yun, di ba? So we're die today. So suppose you're in the door of heaven and Jesus asked you, why should I let you into the heaven? Or why should I accept you? Or what will you say? Mga ganon. Ito yung mga diagnostic question just to test kung talagang naintindihan nila yung gospel na kanilang tinatap. So yun po yun. Yun yung ginagawa namin kapag within the 24 to 48 hours follow-up. Then 5 minutes of growth. Then after that, Bible study. Yeah, follow up na yung growth, kailangan nilang lumago. So, yun po, normally ginagawa rin po natin. Wow, yung galing, no? Parang meron ng yung mga level 1, level 2, level 3, may mga materials na po yan. Discipleship na. Discipleship na. Galing! Wow, thank you so much, Pastor and Pastora Rose. Talaga naman, ang sarap po magkwentuhan, kaya nang it's almost 4 o'clock. Pero, Pastor, syempre, hindi pa po tayo tapos. So, ang galing, no? Nagbigay ng prescription, tapos nag-diagnose, tapos kung nagli-level up pa. Ang effect nung diagnose, i-determine kung ikaw ay sa Bible study, and then after that, yung tinatawag na discipleship. Not until yung tao na mag-decide na pumunta sa church, maging kabahagi na sa gawain. At napakaganda po, no? Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating lahat, no? Talagang nasiserve ang purpose ng ating Panginoon. Pero syempre, Pastor, ang ating po pinag-uusapan ngayon ay servant's heart. Di ba? Kami, ano po ba, may mga kaabangers po tayo ngayon na nandyan, nanonood. Any last word po, hindi naman po last word, kundi message po that you want to give or to leave to our kaabangers all about servant's heart. Of course, okay. So,
number one, siguro mahalaga dito na maintindihan na natin dito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, no, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So God has given us gifts na para gamitin sa kanila as faithful stewards of God's grace in various forms. Paggamit natin yung ating mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon with humility. Kagaya ng ating Panginoong Jesus, pinagdad yung pagka-Diyos niya, pumunta rito, sumunod sa Ama, no? Kung ano yung pinagawa sa kanya ng Ama, so humbly he followed his Father. Ganon din po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon. So, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, because kailangan din natin na maglingkod tayo may kababaan loob. And willingly, faithfully, na ating pong ibinibigay yung buhay natin para po sa gawain ng ating. So, let us be remembered that serving with a genuine heart is a reflection of our faith. Sabi, a faithful steward of God's grace. No? Sabi, no? It implies acknowledging God's abundant blessing and responding with gratitude by serving others. So kaya napakaganda po talaga na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, naandun po talaga yung may kababaan. So, kagaya po ng mga halimbawa na pinakita po sa atin ng hindi lamang ng ating Panginoong Jesus, even si Apostol Pablo, ganun din po, no, na siya rin po, no, na humbly he come to the Lord, no, at nagpagamit siya sa Panginoon. Po, no. So, maganda po yung ginagawa po natin ngayon sa Panginoon dahil ito po yung simbolo po na tunay nga na tayo po ay mga naglilingkod sa Panginoon na may kababaang loob at nais magpagamit sa Kanya ng whatever, anumang capacity na pwede natin gawin para sa Kanya. So, wala tayong pinipili. We just want to serve Lord. Walang kapalit. Walang kapalit. For me naman, of course, since we have Christ already in our lives, talagang andun yung freedom na binibigay sa atin ng Panginoon. But that freedom, ang siyang, it's our choice also to decide kung gagamitin natin siya sa tama o mali. Of course, gagamitin natin sa tama, which is to serve God with all our hearts, na hindi tayo nag-iisip kung mayroon ba tayong mapapala or mayroon ba tayong alam mo yon yung ano yan, receive ka lang ng receive dahil nag-reward, nag-expect ka lagi ng reward dahil nga naglilingkod ka naman. We have to forget that. Kalimutan natin yung reward. Ang importante, yung puso natin, andun yung kababaang loob na ginagawa mo ito. 'Di ba sabi nga sa Bible, you have to do whatever you do it for the glory of God and out of love. At ang labas naman dyan is, of course, ang Panginoon, nakikita naman tayo ng Lord kung ano yung laman ng heart natin. Kasi si Lord, hindi naman siya natutuwa kung yung outward appearance natin, yung motive natin is masyadong makasarili, di ba? Self-righteous. Ang importante doon, yung heart natin, nakikita ni Lord na pure at ginagawa natin yon for His own glory. Hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Kasi we have, God make that, sa talagang ginawa ni Lord yan para sa atin dahil mahal niya tayo. Kung tayo, minahal ng Diyos ng buong puso niya to the point na binigay niya yung kanyang bugtong na anak for us to save, how much more tayong tao kung tayo na sinave ni Lord dahil sa pagmamahal, dapat gawin din natin yon free. Kung binigay ni Lord sa atin yun ng free, yung free gift na yan, dapat ibibigay din natin yun sa mga tao ng free, na hindi tayo naghahangad kung ano man yung iabot nila, kung ano man yung ibibigay nila, kung ano man yung kapalit. Just to serve the Lord with all your heart na walang tawag doon, walang hinahangad na anumang kapalit. Kaya dito sa La Huerta, nung kami dyan, kami ng livelihood. Nag-share kami ng gospel habang tinuturuan namin sila paano because mayroon kaming product pala na protein ng Pinoy. That's from plant-based. So, siyempre, halal, dahil mga Muslim yun.
So nakita nila yung heart ng mga pastor namin, ng mga workers namin, mga volunteers. So nakarinig tayo ng mga salita galing sa mga Muslim na mga Muslim, ano pala kayo, Muslim, ano, may pusong Muslim. Kasi doon namin nalaman na ang Muslim pala, pag talagang galing sa puso nilang ginagawa, hindi rin sila naghahangad ng kapalit. Kaya sinabihan nila kami na may mga pusong Muslim pala kayo. Kasi nga, hindi kami naghangad kung ano man yung kapalit. Basta Wow. nagbigay kami, pinakain namin sila, nagbigay kami ng ganito, ng hygiene kit, tinuruan pa namin sila paano maghugas ng kamay, yung mga bata, paano maglinis, mag-shampoo ng buhok, yung ganung mga hygiene. So, walang bayad yun. Lahat yun free. Pati yung pagkain na kinain nila na biryani. Free lahat yun. Wala silang ginastos. So, yun. Praise God for that. By the grace of God, na-appreciate tayo ng mga Muslim na mayroon din palang mga tao talaga na may concern sa kanila na hindi naghahangad ng kapalit. So, yun yung servanthood para sa akin. Wow. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah mga kaabangers. Are you still there? Nasasabayan niyo po ba kami ngayong hapon na to? Sabi ni si Sir Jonalyn, Amen. Amen and Amen. Grabe, no? Una, kapag ikaw ay may, sabi nga ni Pastor di ba? A servant's heart, you make use of your gifts. God-given gifts, di ba? Make use of it. Huwag natin itong sayangin. So, yun yung may mga servant's heart. Yung iniisip mo na may gift ka na kailangan mo ipagamit sa Lord para magbenepisyo yung iba. Kasi yung gift mo na yan, hindi lang ikaw dapat nag-benefits. Dapat magbe-benefits yung kapwa mo sa gift mo na yan. Then nakita ko, ang ganda ng sinabi ni Pastor Manny, a genuine heart. Di ba? So, totoo, di ba? A true and genuine heart. Meron palang hindi genuine, no? Meron palang fake na heart, di ba? So, bakit naging genuine? Kasi you are giving your service out of love. Yun naman yung follow-up ni Pastora Rose. You give your service to people out of love na pinalamanan ng compassion. Di ba? Nandun yung compassion mo na hindi lang nanggagaling sa bibig mo na sinasabi mo, I am compassionate, but it is truly felt, nararamdaman ng tao yung compassion ni Jesus Christ through your life. That's the heart of a servant. You are not after for the reward, but rather you are after of giving your compassion to the people of God, di ba? Dahil ang Diyos naman talaga, ang tinitibok talaga ng puso ng Diyos ay mga tao. Ang kanyang mga nilikha, kaya tayo'y magkaroon talaga ng compassion. Tulad ni Jesus Christ, nagkaroon siya ng compassion sa mga nilikha ng Diyos. Wow, mga kaabangers! Amen po ba? Amen po ba? Amen, ano? Ang ganda po ng ating pinag-usapan ngayong hapon na to. Heart of a servant. Meron pa po tayong oras. Ayan. Pastora Rose, maaari po ba namin kayong hingan ng panalangin para po sa atin pong mga kaabangers? Sige. But before that, for the encouragement of everybody, sa 1 Corinthians 15:58, sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself wholly to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, Amen! encouragement ko sa inyo. Okay, let us pray. Okay. Our heavenly and gracious Father, we thank you so much, Lord, for this very informative talakayan, Panginoon, for every one of us, especially, Lord, about servanthood, servant heart, Panginoon, of our Lord Jesus Christ. Lord, continue, Lord, to bless, Lord God, those who are your children, Lord God, na nakapakinig sa usapin na ito, Panginoon. Amen. Give them, Lord God, the desire, the heart, Lord God, that is to serve you with all their hearts, oh Lord God, with all their minds, Panginoon, na hindi po nag-iisip ng anumang kapalit, because ikaw po, Lord, ang aming rewarder, Panginoon, and that is eternal life, Lord God, na walang
makakaagaw sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay ni Judy and Carlo, Lord God, na binigyan kami ng pagkakataon to serve, Lord God, to everyone, Lord God, through this event, Lord God. For Pastor Dong and May, Lord God, thank you, Lord, for their lives. Use them mightily, Lord God, wherever they are, Lord God, Yes, and also, Lord God, for Sister Sat, Lord God, for Lord. Yes, hosting. amen. Yes, Lord God. Father, continue to bless them, Lord God. Continue to give them, Lord God, the desire, their dream, Lord God, which is for you, O Lord God, to glorify your name. Yes. Bless their families, Lord God. Bless their children, Lord God, and bless their members, Lord God, family members of their church, O Lord God. And Lord, continue to work upon their lives, Lord God. May your name be glorified. May your name be exalted, Lord God, sa church, Lord God, sa puso ng inyong mga anak, Panginoon, na nakikinig ngayon, Lord God. Salamat po, O Diyos, at ang lahat, Panginoon, na nalalabing oras, Lord God, ay sa inyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Rose and Pastor Manny. We were so blessed by your testimony at ang dami po naming learnings. Wow, salamat po talaga sa isang tunay na puso ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Thank you so much. And of course, mga kaabangers, diba? Let us continue serving the Lord with a servant heart. Huwag po tayo talagang magmaliw, huminto na maglingkod sa Panginoon. At sa ating paglilingkod, kailangan talagang meron tayong isang puso ng tunay na lingkod ng Diyos. Kasi sabi nga, di ba? Sabi nga sa ating bukas na pag-uusapan, if God is your treasure, He will be your pleasure. If God is your treasure, He will be your pleasure. And that's the true servant that's the true heart of a servant. God is our treasure. And He will be our pleasure. Amen. He is our rewarder. At ang ating paglilingkod, it will not be put in vain. Dahil we always have a rewarder who is our Lord in heaven. Wow! Thank you! Thank you mga kaabangers. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Siyempre, bukas pong muli tayo'y magkita-kita. Same time. Dito lamang po sa Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk, Real Life Talk. Bye for now and see you tomorrow. God bless everyone. Bless you all. God bless.